Kung namatay ka lang. Tapos nagising sa isang estrang apartment. Sa harap mo ay isang itim na globo. Malamig nitong ibinigay ang utos na kailangan mong makipagsabuatan sa mga estrangherong hindi mo kilala para sa isang misyon ng pagpatay. Ano ang pipiliin mo? Magpupumiglas para takasan? O matututong mag-enjoy sa karnabal na ito? Ang TV anime na, Gantz, na pinalabas noong 2004, ay gumamit ng ganitong malamig, marahas, at walang takas na premise upang habarin ang huling tabing ng moralidad ng tao. Ang anime na ito ay hinango sa parehong titulong manga ni Hiroya Uko. Sa ilalim ng direksyon ni Ichiro Itano, nagpakita ng isang malupit na laro na hindi naglilingkod o nagpapasaya sa damdamin ng manonood. Isang tahasang eksperimento sa kaligtasan ng buhay. Noong kabataan niya, madalas siyang magkaroon ng pantasya sa kabaligtaran ng kasarian. Minsan kahit sa klase ay naglalaro ang kanyang isipan. Kaya naman tinatawanan siya ng mga kaklase. Pagkatapos ng klase, may bagong magazine sa bookstore sa tabi ng kalsada. Kaya bumili si Keito ng pinakabagong issue ng Idol magazine. Pumunta siya sa istasyon ng tren. Biglang may matandang babae na lumapit sa kanya. Tinanong kung paano pumunta sa kabilang istasyon. Ayaw ni Keito nang masyadong magpaliwanag. Kaya pabiro niyang sinabing doon na lang sumakay. Biglang may lasing na lalaki na dumating. At mukhang naramdaman ng matanda na mali ang istasyon. Kaya muling lumapit kay Keito. Nawalan na ng pasensya si Keito. Sinabihan niya ang matanda na tingnan na lang ang signboard. Kaya humingi ng paumanhin ang matanda at umalis. Hindi naman talaga walang puso si Keito. Pero habang tumatanda siya, lalo siyang naiinis sa lipunan at nagiging mas makasarili. Biglang may lumapit sa kanya. Naalala ni Keito ang kanilang pagkabata. Ito ay ang kanyang dating kaibigan na si Kei. Bihira na silang magkita pagkatapos ng pagkabata. Kaya hindi siya nakilala ni Kei. Biglang nahulog ang lasing sa ilalim ng platform. Nagulat ang mga tao sa paligid. Pero walang naglakas loob na tumulong. Marahil dahil basa ang kanilang sapatos sa ulan. May tao bang tawagin ng station attendant? Hindi ba pwedeng may bumaba na lang para iligtas siya? Talagang wala na tayong magagawa sa kanya. Wow, unang beses kong makakita ng nahulog sa riles. I-text na lang natin si Ryaji. Ang sakit, dapat may tumulong sa kanya. May magliligtas sa kanya. Kailangan ko pang bayaran ng utang ng pamilya ko. Kung magpapatuloy to, maaaring mabasag-basag ang katawan ng lalaki. Makakapanood tayo ng magandang eksena. Biglang nagdesisyon si Sato. Tumalon siya sa platform at humingi ng tulong. Nang makita si Keito, bigla niyang naalala siya. At hiniling ang tulong niya. Walang magawa si Keito kundi tumalon din. Sabay nilang itinulak ang lasing pataas. Pero dumating na ang tren. Halos dikit na ang tren. Mataas ang platform, hindi sila makakaakyat agad. May naisip si Keito. Pwedeng tumakbo sila sa unahan ng tren. Tapos umalis sa riles. Biglang may inanunsyo. Hindi hihinto ang tren sa istasyong ito. Nanlamig ang dugo ni Keito. Lumapit ang tren at biglang kumidlat. Nabiyak ang katawan nila. May mga nagsigawan. Pero sa susunod na segundo, bigla silang nasa isang kwarto. Maraming tao sa harapan nila. May nagsabing langit ito, may nagsabing ospital. Tumingin si Keito sa bintana. Nakita niya ang isang kilalang gusali. Sinubukan niyang buksan pero hindi mahawakan ng handle. May nagpaliwanag na parang nakakulong sila. Walang signal, walang ibang tao. Nagmungkahi ang isang lalaki na magpakilala. Guro siya. Bukod sa kanya, sina Keito at Ganta. May politiko rin. Isang ayaw magpakilala. Isang estudyante. 2 gangster. At isang aso. Habang nag-uusap sina Gantay at Keito tungkol sa kanilang pagkabata. Noong bata pa si Gantay, siya ang hari ng mga bata. At wala siyang kinatatakutan. Naging idolo pa siya ni Keito noon. Biglang may lumitaw na isang hubad na babae sa kwarto. Dumudugo pa ang kanyang pulso pero gumaling na ang sugat. Isang miyembro ng sindikato ang nakakita. At agad niyang hinaila ang babae papunta sa kabilang kwarto. Narinig ang mga hilanghing ng babae habang naglalaban. Tumayo si Keito. At nagpasya siyang iligtas ang babae. Sumunod din ang iba nang makita ito. Nakita nilang naawat na ni Keito ang sindikato. Biglang may narinig na awit. At natapos ang gulo. Ang awit ay nagmula sa itim na globo sa kwarto. Pagkatapos ng awit, may lumitaw na mga salita. Ano ito? May nakasulat dito. Ang inyong buhay ay tapos na. Mula ngayon, ako na ang magdidikta ng inyong bagong buhay. Ito ang patakaran. Ngayon, papatayin ninyo ang taong ito. Ang neg-ayon, mga katangian, malakas at mabaho ang buong katawan. Gusto niya, ang sibuyas at pagkakaibigan. Bansag, ang sibuyas lang, sapat na. Nagulat ang lahat. Biglang naghiwa-hiwalay ang globo. At lumitaw ang maraming armas.
Nakita rin ni Gantay ang maraming kahon. Nakasulat ang pangalan ng bawat isa. Parang may mga skin-tight suit sa loob. Pero kakaiba ang disenyo. Biglang nagsimulang mawala ang isang miyembro ng sindikato. Lumitaw din ang countdown sa globo. At isa-isa nang nawawala ang lahat. Tanging ang estudyanteng high school ang kalmado. Ayos na ayos ang mga armas. Naramdaman ni Gantay na may mali. Kaya mabilis niyang isinuot ang skin-tight suit. Pero bago pa man siya makapagsuot ng buo, nawala na siya. Dinala ang lahat sa kalye. Lahat ay nananatiling naguguluhan. Sabay sabi ng high school student, may mga alien criminal na nagtatago sa Earth. Siya pala ay isang lihim na ahente. Espesyalista sa paghahanap at pagpatay sa mga kriminal na iyon. Pero walang naniniwala sa kanyang sinabi. Dagdag pa ng estudyante, kung mapapatay kahit isa, makukuha ang 10 milyong pabuya. Biglang nagkaroon ng interes ang lahat. Pero may ilan pa ring hindi naniniwala. Ipinakita ng estudyante ang isang tracker. Nakita ang lokasyon ng Green Onion Alien. Ang target na dapat nilang patayin. Sinabi niyang 1 oras lang ang oras para patayin ito. Kapag hindi natapos ang misyon, may masamang mangyayari. Nagsimulang maniwala ang mga tao. At nagkalat sa paghahanap. Di nagtagal, nakita ng guro ang Green Onion Alien sa isang kwarto. Hawak-hawak niya ang isang malaking sibuyas. Pero mukhang hindi naman kriminal. Samantala, ayaw sumali ng politiko. Gusto na niyang umuwi. Para makilahok ulit sa eleksyon. Tumawid siya sa isang energy barrier. Pagkalayo ng 2 hakbang, sumabog ang kanyang ulo. Si Kay, si Kato, at ang babae ay magkakasama. Binigyan pa ni Kato ng damit ang babae. Dahil iniligtas ni Kato ang babae. Nahulog ang loob ng babae sa kanya. Pinalibutan ng guro at iba pa ang Green Onion Alien. Hinuli siya ng gang member. Biglang naglabas ng malapot na likido ang alien. Galit na galit ang gang member at hinabol nila ito. Nahulog sa ibaba ang Green Onion Alien. Lumapit si Kato para tingnan. At mabilis na tumakas ang alien. Hinahabol pa rin ito ng iba. Naipit sa sulok ang Green Onion Alien. Binaril nila ang kanyang braso. Humihingi siya ng awa, pero nasira rin ang iba niyang limbs. Dumating sina Kato at iba pa. Nang makita ang eksena, nasaktan ang puso ni Kato. Gusto niyang tumawag ng ambulansya. Pero pinatay kaagad ng gang member ang Green Onion Alien. Sa sandaling iyon, may nakakita ng isang maliit na babae sa paligid. Ngunit tila hindi nakikita ng bata ang mga tao. Ibig sabihin, sa dimensyong ito, nakikita ng mga tao ang labas. Ngunit hindi sila nakikita mula sa labas. Habang nagugulumihanan pa ang lahat, dumating ang isa pang Negi alien. Mas matangkad siya at mukhang mas malakas kaysa sa pinatay kanina. Bigla niyang sinakal ang isang gangster. Natigilan ng lahat sa nakita. Binaril siya ng guro. Ngunit nahitang gangster imbes na alien. Biglang pumutok ang katawan ng gangster. Galit na galit ang Negi alien. Mukhang gusto niyang ipaghiganti ang kasamang namatay. Inatake siya ng guro at isa pang gangster. Ngunit napakabilis ng Negi alien. Hindi lang niya naiwasan ng atake. Pinatay pa niya ang guro gamit ang matalim na kuko. At pinutol ang braso ng gangster. Sa isang iglap, 4 na tao na ang napatay. Ang susunod niyang target ay sina Kato at iba pa. Sumigaw siya at sumugod. Biglang may bumaril sa kanya. Ang gangster pala ang bumaril. Gamit ang kanyang baril. Madaling nabaril ng marami ang Negi alien. Namatay din ang gangster pagkatapos. Ngunit nakakagulat, muling tumayo ang Negi alien. Walang epekto sa kanya ang mga armas ng tao. Lumapit siya kina Kato at 2 pa. Natakot at umatras sina Kato at babae. Ngunit nanatiling nakatayo si Kato. Umiiyak siya at tila nakikipag-usap sa alien. At tila naiintindihan naman ito ng Negi alien. Nagkukumpas-kumpas ito ng kamay. Sinubukan ni Kato na itaas ang armas. Ngunit hindi niya mapaputok. Itinaas din ni Kato ang kanyang baril. Ngunit hindi rin niya mapaputok. Muling umatake ang Negi alien. Palagi nang naiiwasan ni Kato hanggang nahulog sa bakod. Tumakbo palayo sina Kato at babae. Habang hinahabol sila ng Negi alien, biglang may isang kotse na bumangga sa sibol na alien. Bumaba ang mga tao sa kotse para tingnan. Pero hindi nila makita ang sibol na alien. Hindi namatay ang sibol na alien. Galit na galit ito at sinira ang kotse. Pagkatapos, muling naghabol. Tumakbo ng todo si Haruno. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. At naalala niya ang kanyang pagkabata. Noon, wala siyang takot. Dumating sila sa isang patay na daan. Naabutan sila ng sibol na alien. Magsisimula na ang atake nito. Naalala ni Haruno noong nakikipag-away siya sa mas matandang bata. Iniwasan niya ang atake ng sibol na alien. At iniligaw ito palabas ng daan. Sa kabilang banda, nagising si Kato. May naririnig na takbuhan sa malayo. Iyon pala sina Haruno at ang sibol na alien. May hagdan sa unahan at balak tumalon ni Haruno. Biglang nagbago ang datos sa kanyang suit. Tumalon si Haruno. Diretso siyang bumagsak sa lupa mula sa hagdan.
Pero hindi pa rin nakaligtas sa sibol na alien. Biglang may kumapit sa sibol na alien. Si Keito pala. Pinaputak niya si Haruno na tumakbo na. Pero hindi niya kaya ang sibol na alien. Naputol ang kanyang braso sa matulis na kuko. At biglang nagbago ang katawan ni Haruno. Lumaki ang kanyang mga kalamnan. Puno ng walang katapusang lakas ang kanyang katawan. Tumakbo si Haruno patungo sa sibol na alien. Madali niyang naharang ang atake. At binali ang pulso nito. Gusto durugin ng sibol na alien ang ulo ni Haruno. Pero siya ang nauntog sa suntok ni Haruno. Sunod-sunod na malalakas na suntok. Walang magawa ang sibol na alien. Hanggang sa humingi ito ng tawad. Biglang lumitaw ang isang high school student. Ginamit niya ang armas para pigilan ang sibol na alien. Pinapatay niya ito kay Haruno. Pero ayaw ni Haruno, ayaw niyang pumatay. Sinabi ng high school student. Noong malapit na akong mamatay, naisip ko na ang lahat. Pero sige na. Tama ako, di ba? Ang kamatayan ay walang kahulugan. Wala akong pakialam. Dahil buhay ka pa. Kaya mo nasasabi yan. Pwede rin namang patay na tayo. Sino ba ang may pakialam? Habang sinasabi ito ng high school student, tinutok niya ang baril sa Negiman. Pagkatapos, bigla siyang na-teleport. Malubha na ang sugat ni Keito. Mukhang mamamatay na siya. Sabi ng high school student, ang mga buhay lang ang makakabalik sa kwarto. At kahit gaano kalubha ang sugat, basta makabalik ka, gagaling ka. Nagsimula ang teleportasyon, nakabalik ang tatlo sa kwarto. Malungkot si Naganta at ang babae. Biglang na-teleport din ang maliit na aso. Sabi ng high school student, palagi itong nakakabalik ng buhay. Kahit na wala itong silbi, ligtas pa rin. Biglang may isa pang sumulpot. Si Keito pala, buhay pa siya. Tapos na ang countdown. Oras na para sa scoring. 0 puntos ang aso. 0 rin ang babae, sina Keito at Ganta. 3 lang puntos ng high school student. Sabi niya, bukas na ang pinto. Pwede na kayong umuwi. Nagtataka si Ganta. Gusto niyang tanungin ng high school student pero hindi niya alam kung ano. Sinabi ng high school student na siya si Nishi. 1 taon na siya dito. Marami na siyang beses na sumali sa ganitong pangangaso. At nakita na niya ang maraming pagkamatay. Pagkatapos, inilabas niya ang sphere. Lumitaw sa screen ang listahan ng mga namatay. Galit na galit si Keito, dapat daw sinabi ni Nishi sa kanila. Para maging alerto sila. Pero sabi ni Nishi, mahihirapan silang manghuli kung ganun. Naalala ni Keito ang mga namatay. Galit na galit siya. Sinunggaban niya si Nishi sa leeg. Pero hinawakan din ni Nishi ang pulso niya. Malakas ang kapit, nasaktan si Keito. Tinutukan naman si Nishi ng baril ni Ganta. Nagtigil ang dalawang panig sa isa't isa. Tinanong ni Kei si Asuka ng isang tanong. Talaga bang namatay ang lahat? Paliwanag ni Asuka na talagang namatay ang lahat. Ang mga kasama ngayon ay maaaring mga kopya lamang na ginawa ng itim na globo. Bigla na lang nawala si Asuka habang nagsasalita. Kinabukasan, nagising si Kei mula sa kanyang panaginip. Pakiramdam niya ay baka panaginip lang ang lahat. Ngunit may balita sa telebisyon. Isang politiko ang namatay dahil sa sakit. At ang guro ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Kasama ang ilan pang mga kaso ng pagkamatay. Lahat sila ay mga talunan sa pangangaso. Napagtanto ni Kei na may kakaiba. Nakita niya muli ang black suit sa upuan. Doon niya kinumpirma na ang mga nakakatakot na alaala ay tunay na nangyari. Naalala ni Kei ang paalala ni Asuka. Huwag sabihin sa iba ang mga naranasan. Binigyang din niya na bagamat patay na ang orihinal na katawan ng lahat. Minsan ay nagkakamali ang sistema. Kakaunting tao lang ang makakauwi at makikitang buhay pa ang kanilang orihinal na katawan. Naalala rin ni Kei nang inihatid nila ni Keito ang batang babae. Tinanong ni Keito ang pangalan ng babae, siya pala ay si Megumi. Bumalik si Kei sa kanyang normal na buhay estudyante. Isang araw, nagreklamo ang kaibigan niyang si Matsumura. Sinasabi niya na siya ay hinihinga ng pera ng mga mas matandang estudyante. Habang nag-uusap, dumating ang mas matandang estudyante. Sa kabilang banda, nagpahinga si Megumi sa parke buong gabi. Dahil kahapon nang umuwi siya. Walang tao sa bahay. Biglang tumawag ang kanyang ina. Akala niya ang kapatid ni Megumi ang sisigat. Sinabi ng ina na nagpakamatay si Megumi. Pero buti na lang na nailigtas. At pinapanta ang kapatid sa ospital. Nagulat na lang si Megumi. Hindi niya inakalang buhay pa pala ang kanyang orihinal na katawan. Kaya umalis si Megumi sa bahay. Si Keito at ang kanyang kapatid ay ulila na sa magulang. Kaya palagi silang nakatira sa mga kamag-anak. Pero para sa kapatid, tiisin ni Keito ang lahat. Sinabihan ng mas matandang estudyante si Matsumura. Kung hihingi siya ng tulong kay Kei. Sa susunod ay kay Kei na sila hihingi ng pera. Agad na ipinasa ni Matsumura ang problema kay Genji. At saka umalis. Sinabihan ng mga senior si Genji.
na maghanda ng 50,000 yen pagkatapos ng klase. Alam ni Genji na hindi niya kayang labanan ng mga senior. Kaya nagbihis siya ng spandex sa recess. Para handa sa anumang sitwasyon. Mabilis na dumating ang oras ng uwian. Lumapit si Genji sa grupo ng mga senior. Biglang may isa pang malakas na estudyanteng dinala. Miyembro siya ng karate club. Nandito siya para ipagtanggol ang kapwa miyembro. Pinapaalis niya ang mga walang kinalaman. Ibig niyang sabihin ay si Genji. Nasindak si Genji. Ngunit sa susunod na sandali, natalo ang lalaki. Ang susunod na target ng grupo ay si Genji. Pinaghandaan siya ng 100,000 yen para sa susunod na araw. Ngunit biglang may nagpakita ng tapang si Genji. At tumanggi siya. Galit na galit ang leader ng mga senior. Mariin niyang sinaktan si Genji. Habang sinubukan ni Genji gamitin ang spandex, bigla niyang naalala si Megumi. At ang kanyang kaakit-akit na pangangatawan. Biglang nagbago ang kanyang katawan. Na-activate ang kapangyarihan ng spandex. Hinawakan ni Genji ang kamao ng kalaban. Napasigaw ito sa sakit. Sinuntok din ni Genji. At diretsong napaluhod ang kalaban. Tulala ang mga nakasaksi. At matiwasay na umalis si Genji. Nang gabi, umuwi si Genji. Ngunit, nandyan sa labas ang hindi inaasahang bisita si Megumi. Nakita ni Megumi ang ID ni Genji. At ibinalik ito sa kanya. Pero parang may iba pa siyang pakay. Sa apartment na ito. Pwede bang mag-alaga ng pusa o aso? Ah, may mga nag-aalaga naman. Ah, ganun ba? Kung. Ah, pasensya, hindi pala pwede ito. Ah, hindi. Walang problema talaga. Yun pala si Xiao Wei ay wala nang matutuluyan. Gusto niyang tulad ng alagang hayop, si Genji ang magampon sa kanya. Labis ang kagalakan ni Genji kaya agad siya pumayag. Bago matulog, naligo muna si Xiao Wei. Samantala, sinamantala ni Genji ang oras at pumunta sa supermarket. Ang dahilan ay bibili ng inumin pero ang totoo, bibili siya ng isang mahalagang gamit. Habang naliligo si Xiao Wei, naalala niya ang mga nakaraan. Bakit siya nagpakamatay? Dahil ang pagmamahal ng ina ay napunta lahat sa kapatid niyang babae. Dagdag pa, napakatalino ng kapatid niya. Kaya naramdaman niya ang labis na kahihiyan at paghihirap. Bumalik na si Genji sa bahay. Tapos na maligo si Xiao Wei. Pareho silang awkward na nanood ng TV. Gabi na at oras na para matulog. Pero iisa lang ang kama at kumot sa kwarto. Kusang iminungkahi ni Xiao Wei na magsama sila sa iisang kama. Labis ang tuwa ni Genji sa puso. Pero kunwari ayaw niya sa labas. Pinatay na ang lahat ng ilaw sa kwarto. Hindi napigilan ni Genji ang kamay niya at hinawakan si Xiao Wei. Samantala, ikinwento ni Xiao Wei ang sarili niyang buhay. Noong bata siya, masigla siya. Madalas siyang masugatan. Pero ngayon, wala na ang lahat. Pati ang sugat na tinahi ng 8 beses. Ang sugat noong 1 buwan ang nakalipas. At ang sugat ng tinusok niya ang sariling arterya para magpakamatay. Ah. Pagbalik ko, pag-uwi ko. May nakita akong isa pang ako. Ano ba ako? Ano ba talaga ako? Wala na akong matutuluyan. Wala na akong tahanan. Wala na rin akong magulang. Pasensya na, Genji. Marahan na tumanggi si Xiao Wei. Kaya napigilan ni Genji ang masamang hangarin. Sa panig naman ni Kato, nadumihan ng kapatid niya ang carpet. Pinarusahan sila ng kamag-anak na hindi kumain. Pinagbuhatan pa ng kamay ang kapatid niya. Labis ang galit ni Kato. Pero hindi siya lumaban dahil nakikitira lang sila. Sabay pumunta sina Genji at Xiao Wei para bumili ng almusal. Ang cashier ay isang matandang babae. Nagulat si Genji. Dahil ang matanda ay yung nagtanong sa kanya ng direksyon sa istasyon ng tren noon. Naalala niya ulit ang laro ng pangangaso. Kaya nagmadali siyang umalis kasama si Xiao Wei. Naghanap si Zuan Ye ng bodysuit. Para sigurado, pinasuot din niya kay Xiao Wei ang bodysuit. Sa tingin niya, napakalakas ng bodysuit. Kapag isinuot, tataas ang tsansa mong mabuhay. Pumasok si Kato sa paaralan. Nakita niyang may mga estudyanteng nambubuli. Kaya pinigilan niya. Dahil sa malaki niyang pangangatawan. Kahit mga senior ayaw siyang awayin. Galit ang mga iyon sa kanya. Kaya balak nilang pagbuwian si Kato pagkatapos ng klase. Narinig ito ni Oniuka na nagtatago sa CR. Mas mataas ang taon ni Oniuka. Walang estudyanteng hindi takot sa kanya. Nang mabalitaan ang ginawa ni Kato, nagpa siya siyang turuan ng leksyon si Kato. Pagkatapos ng klase, may lumapit kay Kato. Sinabihan siya tungkol sa balak ni Oniuka. Para makapaghanda siya, natakot at nanginginig si Kato. Paglabas ng paaralan, nagtungo si Kato sa CR. Nakita niya si Oniuka at sinapak kaagad.
Natulala ang mga nakakita. Dahil sa malakas niyang katawan, binugbog niya si Oniuka. Naalala niya ang hirap na dinanas ng kapatid niya, kaya lalo siyang nagalit. Umuwi sina Zuanye at Xiao Wei. Nakita niyang may lumabas na kapareho ni Xiao Wei. Hindi makapaniwala si Zuanye. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Xiao Wei na wag na mag-overthink. Gusto niyang mabuhay para sa sarili niya, at para sa taong mahal niya. Namula si Zuanye. Pero nang malaman niyang si Kaito ang gusto ni Xiao Wei, bigla siyang nalungkot. Magpapatulog na sina Kaito at kapatid niya. Sinabi niya sa kapatid niya ang away nila ni Oniuka. Pero sinabi ng kapatid niyang mali ang ginawa niya. At hindi dapat abusuhin ng lakas. Dahil dito, nag-isip-isip si Kaito. Nanonood ng TV sina Zuanye at Xiao Wei. Nang makita ang katawan ni Xiao Wei, hindi na napigilan ni Zuanye ang kanyang mga saloobin. Ngunit biglang may lumitaw na laser beam. Ang mga nakaligtas sa nakaraang laro ng pagpatay ay muling bumalik sa silid na iyon. At hindi lang iyon, may mga bagong tao pang dumating. 4 na karista. Isang gwapong lalaki at ang kanyang fangirl. At isang maglolo. Ang reaksyon ng mga bagong ito ay halos kapareho ng kay Zuanye at ng iba noon. Gusto nilang lahat na umalis sa espasyong ito. May mga nagwawala, may mga nagmamasid lang. Plano ni Kaito na sabihin sa kanila ang sitwasyon. Nagalit si Ashi. Dahil hindi na nila magagamit ang mga taong ito. Sinabi ni Kaito ang tungkol sa pagpatay sa mga alien. Ngunit tinawanan lang siya. Biglang may umalingaw na awit mula sa itim na bola. Senyal na magsisimula na ang pagpatay. Ang target ngayon ay ang mga Suzuki alien. Biglang lumitaw ang maraming armas mula sa bola. Pinilit ni Kaito na isuot ng lahat ang kanilang mga suit. Hindi ito naintindihan ni Ashi. Ipinaliwanag ni Kaito na gusto niyang mabuhay ang lahat. Binuksan ni Zuanye ang kanyang kahon. Ngunit walang laman. Naiwan pala niya ang kanyang suit sa bahay. Lahat ay nakasuot na ng kanilang suit. Maliban sa 2 karista. Ayaw nilang makinig kay Kaito. Samantalang si Zuanye ay nag-aalala. Nakita ni Ashi ang kanyang paghihirap. Kaya tinawanan niya ito. Parang pinagtatawanan ng isang patay na tao. Humingi si Zuanye ng suit sa isang karista. Ngunit tumanggi ito. Kahit na nakiusap si Kaito, ayaw pa rin nila. Sinabi ni Ashi na hindi epektibo ang pagsuot ng suit ng iba. Tinanong ni Zuanye si Ashi kung may iba pang paraan para mabuhay. Ngunit ayaw itong sabihin ni Ashi. Dahil galit siya kay Kaito sa pagsasabi nito sa lahat. Kaya't nakiusap si Zuanye. At sinabi ni Ashi, kahit mamatay kayong lahat, patuloy pa rin ang pag-ikot ng mundo. Nagtatalo pa tungkol sa kung dapat bang magsuot ng patay na tao. Walang saysay ang lahat, walang kahulugan. Si Ashi ay patuloy na naninisi sa lahat. Ito ay nakagalit sa isang karista. Binunot niya ang baril at pinaputok kay Ashi. Biglang may lumitaw na electromagnetic field sa paligid ng kanyang suit. Hindi nasaktan si Ashi. Ang karista sa harap ay sobrang mayabang. Kaya binaril din siya ni Ashi. Biglang pumutok ang ulo ng karista. Lahat ng baguhan ay nagulat. Saka lang nila naunawaan. Hindi ito panaginip kundi totoong nangyayari. Opisyal na nagsimula ang laro ng pagpatay. Lahat ay inilabas sa kwarto. Nasa kalye nag-iisa si Zuanye. Habang siya ay naguguluhan, may lumapit na anino sa harapan. Ito pala ang alien na si Suzuki. Pero parang walang masamang intensyon si Suzuki sa kanya. Plano ni Zuanye na bigla ang umatake. Biglang may dumapong maliit na ibon kay Zuanye. Pinagpag ni Zuanye ang ibon. Ito ay nagpagalit kay Suzuki. Mabilis na tumakas si Zuanye. Buti na lang malapit lang ang iba. Tumago si Zuanye sa likod ni Kaito. Natawa ang lahat sa itsura ni Suzuki. Para siyang robot. Biglang may misteryosong puwersang pumatay sa isang ibon. Ito ang nagpagalit ng todo kay Suzuki. Bumuka ang kanyang bibig. Mukhang may energy device sa loob. Lumitaw si Ashi, siya ang pumatay sa ibon. Tinutukan ni Ashi ng baril si Suzuki. Pero mabilis si Suzuki at nakaiwas sa atake. Bumuka ang bibig niya at naglabas ng energy cannon. Direktang sinira ang bakod sa tabi. Biglang nawala ulit si Ashi. Pumunta si Suzuki sa tabi ng ilog. Kaya niyang makita ang disguise ni Ashi at nakipaglaban. Mabilis na nawala ang disguise ni Ashi. Napatumba siya ni Suzuki. Si Axie ay desperadong humingi ng tulong sa lahat. Pero dahil sa ugali niya kanina, walang sino mang gustong tumulong. Ang racer na si Ati ay medyo naawa. Pinapangakuan niya si Axie na magsusorry muna sa namatay na kasama bago siya tumulong. Pero ayaw talagang magsorry ni Axie. Sinapak ni Axie ang Suzuki alien hanggang lumipad. Pero biglang naubos na ang enerhiya ng kanyang suit. Nakita nilang tumayo ulit ang Suzuki alien. Biglang tumalon si Kaito mula sa tulay. Nagdesisyon siyang tulungan si Axie. Naabutan na ni Suzuki alien si Axie. At binaril ng energy cannon. Dahil wala na ang proteksyon ng suit, wala nang kalaban-laban si Axie. Nasugatan ang kanyang mga mata at tenga.
Sumisigaw si Axie sa matinding sakit. Biglang nawala ang Suzuki alien. Nasa peligro na si Kato. Labis na nag-aalala si Xiaowei. Nakikiusap siya sa iba na tumulong pero walang pumansin. Nag-aalala rin si Zuanye sa kalooban. Ayaw niyang masaktan ng kaibigan. Kasabay nito, iniisip niyang wala siyang suit. Kaya walang silbi kung tutulong siya. Nagpasya si Xiaowei na pumunta na lang mag-isa. Kaya napilitan si Zuanye na samahan siya. Iniligtas ni Kato si Axie mula sa tubig. Habang lumapit na rin ang Suzuki alien sa likuran niya. Sa huling sandali, mahigpit niyang niyakap ang alien. Samantala, umalis na ang dalawang racer at lolo't apo. Akala nila peke lang ang lahat. Biglang pumutok ang ulo ng isang racer. Sobrang lakas ni Kato. Nagpakita ng kakaibang reaksyon ng Suzuki alien. Isang malaking ibon ang lumabas sa katawan nito. Iyon pala ang tunay na anyo ng alien. Sinamantala ni Zuanye na atakihin ito. At nagawang mateleport ang Suzuki alien. Hintay ng hintay ang lahat na makabalik sa kwarto. Umaasa rin si Kato na maliligtas si Axie. Pero hindi pa rin nagte-teleport. Doon lang nila naisip, baka hindi lang iisa ang Suzuki alien. Natagpuan ng gwapong lalaki ang tracking device sa katawan niya. Nakita sa di kalayuan na may isa pang Suzuki alien. Si Axie ay may huling hininga na lang. Paulit-ulit siyang bumubulong. Sabi niya nakakuha na siya ng 70 puntos. 10 puntos na lang at malaya na siya. Ito ay isa sa mga patakaran ng laro ng Pangangaso. Ang mga kalahok ay kailangan lang makakuha ng 100 puntos. At hindi na sila sasali pa sa laro. Kawawang Axie, namatay ng 10 puntos na lang ang kailangan niya. Plano ni Kato na harapin ang natitirang Suzuki alien. At hanapin ang mga taong umalis. Yung gwapo at si Megumi ay sumama sa kanya. Si Kei at si Atia pati yung bumalik na racer ay nanatili. Ngunit pag-alis ni Kato at ng grupo niya, biglang pinuntiryan ng racer si Atia at Kei gamit ang baril. Pinilit silang hanapin din ang Suzuki alien. Nagkita sa daan ang grupo ni Kato at isang lolo't apo. Biglang dumating din ang Suzuki alien. Habang naghahanda silang labanan ito, dumating ang dalawa pang Suzuki alien. Una niyang niyakap ni Kato ang isa. Ngunit 4 na Suzuki alien ang pumaligid sa kanya. At sinimulan siyang atakehin. Mabilis na sumugod si Megumi para sumalakay. Pero siya ay pinalipad ng isang Suzuki alien. Samantala, gamit ang tracking device, pumunta si Kei at ang grupo sa isang gusali. Nandoon ang Suzuki alien. Pinilit ni Kato na lumabas ang isa. At pinatay ito. Ngunit naubos na ang enerhiya ng kanyang suit. Dumating ang 4 pang Suzuki alien sa likuran niya. Wala nang lakas si Kato para lumaban. Binaril ni Megumi ang isa. At ang 3 ay nakatutok na sa kanya. Biglang niyakap ng gwapo ang isa. At nagtagumpay siyang palabasin ng katawan nito. Ngunit biglang lumipad ang 2 Suzuki alien. Gustong bumalik ng katawan sa orihinal nitong anyo. Namatay ito habang papasok pa lang. Pilit na pinapasok ni Racer si Kei sa gusali. Wala siyang choice kundi sumunod. Kinakabahan siya dahil wala siyang suot na suot. Kung makakasalubong mo ang mga Suzuki alien, siguradong mamamatay ka. Mabilis na umiikot ang kanyang utak. Nag-iisip ng paraan kung paano haharapin ito. Sa kabilang banda, ang magapo ay nagtatago sa sulok. Ngunit biglang dumating ang 2 Suzuki alien na nakapagtakas. Ginamit ng lola ang kanyang katawan para harangin ang atake. Kahit mamatay man, ipinagtanggol niya ang apo sa harapan. Sa sandaling iyon, nagbukas ang mga pinto sa magkabilang panig. Sa bawat kwarto ay may isang Suzuki alien. Higit pa rito, unti-unting bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo. May nakita silang malaki at matangkad na likod sa loob. Ramdam ni Genyo na nasa malaking problema siya. Nakita ni Kato at iba pa ang magapo na inaatake. Sinamantala nila ang pagkakataon para atakihin ang mga Suzuki alien. Nakubkob na si Genyo ng mga Suzuki alien. Walang kumikilos sa magkabilang panig, tila naghihintay ang mga Suzuki alien sa kilos ni Genyo. Plano ni Genyo na unahing patayin ang nasa loob ng kwarto. Ramdam niya na ito ang pinuno ng mga Suzuki alien. Ngunit biglang may tinapakan si Genyo na isang maliit na ibon. Ito ang ikinagalit ng mga Suzuki alien sa paligid. Lumingon din ang nasa loob ng kwarto. Tunay nga, siya ang leader ng mga Suzuki alien. Lumapit siya kay Genyo. Naghandang sumugod si Genyo. Inilapat niya ang kanyang armas sa leeg ng leader. Pagkatapos ng isang putok, walang nangyari sa leader. Nagpaputok si Genyo sa lahat ng direksyon. Ngunit lahat ay naiwasan. Sabay-sabay na umatake ang mga Suzuki alien. Malakas na sinag ang lumabas. Ang enerhiya ay sapat para mabasag ang sahig sa ilalim ni Genyo. Nahulog siya sa ibaba. At dahil sa malakas na enerhiya, nagsimulang gumuho ang gusali. Lahat ng Suzuki alien ay nabuhusan ng mga labi. Dumating din si Kato at ang 2. Napatay nila ang 2 Suzuki alien. Ngunit hindi nila naisalba ang magapo. Sinabi ni Genyo na napagtanggol niya ang lahat ng Suzuki alien. Ngunit pagkatapos maghintay, wala pa ring nakakabalik sa kwarto. Biglang sumulpot ang leader ng mga Suzuki alien mula sa gusali. At dinakip ang Carista. Sa isang kisap mata lamang. Ang Carista ay nahiwali na ang ulo sa katawan.
Bumalik ang boss sa harap ng lahat. Sinubukan ng gwapong lalaki na umatake. Ngunit isang hampas lang ng boss, napalipad siya. Ang target ng boss ay si Zuanye. Pinaputukan siya ni Kaito na tumakbo. Ngunit biglang nagbago ang takot na ugali ni Zuanye. Hindi ako tatakbo. Huwag kang magbiro. Lubusang nagising ang mabangis na damdamin ni Zuanye. Inatake niya ang boss. Ngunit agad siyang hinawakan ng boss at itinaas sa hangin. Hinawakan ng mga kuko nito ang mga kamay at paa ni Zuanye. Balak niyang punitin ito sa gitna. Ngunit hindi na siya ang dating Zuanye. Sinubukan niyang gumamit ng armas para lumaban. Ngunit hindi niya maabot ang boss. Kaya hinawakan niya ang tali sa bibig ng boss. Hinailan niya ito ng malakas at may lumabas na gas sa bibig nito. Kaya pinakawalan niya si Zuanye. Sinamantala ni Zuanye at binaril siya. Matagumpay niyang napatay ang huling alien na si Suzuki. Sa wakas, natapos na ang countdown. Di nagtagal, 6 na tao ang nakabalik sa silid. Ang aso ay nakaligtas din. Oras na para sa pagtutuos. Ang aso, gwapong lalaki, fangirl, at si Eitay ay 0 puntos. Si Xiaohui at gwapong lalaki ay nakakuha ng 10 puntos. Si Kaito ay 5 puntos. Pinakamaraming puntos ay kay Zuanye. Tapos na ang laro. Sandaling nakaranas muli ng kalayaan ng lahat. Isang araw, pag-uwi ni Kaito mula sa paaralan. Pinapalo pa rin ng kamag-anak ang kapatid niya. Dahil nadamhan ng kapatid niya ang carpet sa kalaruan. Lubos na nagmakaawa si Kaito para patawarin. Ngunit lalo lang itong naging agresibo. Hindi napigilan ni Kaito ang galit. Kaya itinulak niya ang kamag-anak. Lalo tuloy silang nawalan ng kinabukasan. Pinalayas na silang dalawa ng kamag-anak. Pumunta si Xiaohui sa bookstore para bumili ng libro. May nakasalubong siyang babaeng naghahanap ng librong Miranda Foster's Maze. Sabi ng may-ari, ilang araw pa bago dumating ang libro. Kaya umalis ang babae. Gabi na, nasa tabi ng ilog sina Eitay at ang pinagkakautangan niya. Gusto ni Atit na gamitin ang mga armas mula sa kwarto para bayaran ang utang. Hindi pumayag ang pinagkakautangan at sobrang bastos ang kanyang ugali. Ito ay nagpagalit kay Atit. Tinutok niya ang armas sa pinagkakautangan. Pinagpira-piraso niya ito. Nahulog ang mga piraso sa ilog. Nawala kasama ng agos ng tubig. Si Kaito at ang kapatid niya ay lumipat na sa bagong bahay. Palagi pala siyang nagtatrabaho si Kaito. Para lang makalayas sa bahay ng kamag-anak. Ngayon ay natupad na rin ang pangarap niya. Masayang-masaya ang kapatid niya. Hindi na kailangang magpakumbaba ng magkapatid. Sa kabilang banda, si Zuanye at Xiaohui ay magpapatulog na. Paulit-ulit na binabanggit ni Xiaohui si Kaito. Ito ay nakagalit kay Zuanye. Gusto rin niya talaga si Xiaohui. Nakakakitang mahal niya ang iba. At laging binabanggit sa harapan niya. Lalo itong nagpagalit kay Zuanye at nag-away sila ni Xiaohui. Akala niya ginagamit lang siya ni Xiaohui. Nagsisi si Xiaohui. Sabi niya hindi niya iniisip ang nararamdaman ng iba. Pagkatapos ay umalis siya sa bahay ni Zuanye. Sa kabilang banda, nag-away rin si Atit at ang asawa niya. Dahil nawalan ng trabaho si Atit, may anak pa silang pinapakain. Walang gatas ang asawa niya. Kaya mahal ang gasto sa gatas araw-araw. Hindi na kinaya ni Atit kaya umalis siya sa bahay. Nakasalubong niya ang isang grupo ng mga gang sa kalsada. Pinalibutan nila si Atit. Puno ng galit si Atit na walang malabasan. Muling hinugot niya ang kanyang armas. Minumura niya ang itim na bilog. Bigla na lang damyugo ang ilong at tainga ni Atit. Nalabag niya ang tuntuning hindi dapat ibunyag ang tungkol sa kwarto. Biglang tumawag ang asawa niya. May gatas na raw siya. Natuwa si Atit at biglang pumutok ang kanyang ulo. Naging palaboy ang buhay ni Xiaohui. Gutom na gutom siya at naghahanap ng tira-tirang pagkain. Isang gabi, katatapos ng maligo ni Zuanye. Naalala niya si Xiaohui. Naisip niyang masyado siyang naging harsh. Biglang may kumakatok sa pinto. Akala niya si Xiaohui ang nakauwi. Kaya nagmadali siyang magbukas. Ngunit ang nakita niya ay yung matandang babae sa istasyon ng tren. Sinabi ng matanda na nakita na niya ang platform. Nagpasalamat siya kay Zuanye bago umalis. Naalala ni Zuanye na malapit na ang susunod na pagpunta sa silid. Kaya isinuot niya ang kanyang tight suit. Bumalik si Zuanye sa silid. Marami ng bagong tao doon. Kasunod ay dumating ang mga dating kasamahan. Maliban kay Eitay na namatay. Sinubukan ni Kaito na ipaliwanag ang lihim ng silid. Pero may isang monghe sa mga baguhan. Sinabi niyang patay na silang lahat. At tanging sa taimtim na panalangin. Makakarating sa paraiso. Natigilan ang lahat ng baguhan sa sinabi niya. Nang makita ulit si Xiaohui. Magulo ang damdamin ni Zuanye. Umalis siya sa silid. At umiyak sa pasilyo. May babaeng lumapit sa kanya. Siya ang unang pumausap kay Zuanye. Sa loob ng silid, nagsimula ng magpaliwanag ang itim na globo tungkol sa laro. Ang target nila ay mga alien na Naughty Star. Mukha silang dalawang malayno sa larawan. Pagkatapos ay bumukas ang globo. Pinilit ni Kaito na isuot nila ang tight suit.
Pero pinigilan sila ng monghe. Sinabi niyang hindi tao si Kato, kundi personifikasyon ng kanilang mga demonyo. Para hadlangan silang makapunta sa paraiso. Isinuot ng mga veterano ang tight suit. Habang ang mga baguhan ay nagdasal kasama ang monghe. Biglang nagsimula ang teleportasyon. Lumitaw ang countdown sa globo. Pero 70 minuto ang oras ngayon. 30 minuto mas mahaba kaysa dati. Ibig sabihin, mas mahirap ang laro ngayon. Muli niyang pinayuhan ng lahat na magsuot ng tight suit. Pero walang naniniwala. Kaya dinampot ni Kato ang dalawang baguhan. Gulat sila sa lakas niya. Sinabi ni Kato na galing ito sa tight suit. Isang baguhan na eksperto sa karate ang umatake kay Kato. Ngunit hindi man lang ito nasaktan. Doon lamang naniwala ang lahat sa kanya. Lahat ay inilipat sa harap ng isang templo. Nang makita na nasa labas na sila, may mga nais nang umalis. Nagpanik si Kato. Dahil kapag lumagpas sa distansya, may mamamatay. Mabilis siyang umaksyon para pigilan sila. Ngunit biglang sumabog ang isang lalaking may salamin sa harapan. Mas epektibo ang katotohanan kaysa sa anumang payo. Tumigil ang mga nais umalis. Nagpa siya si Kato na tingnan ang loob ng templo. Binaril niya ang pinto. Agad na pumihil ang mga monghe. Sabi nila, walang respeto sa Buddha. Doon may nakapansin na pamilyar ang dalawang estatwa sa entrada. Ito pala ang mga mischievous aliens sa sphere. Inis ka ni Kato gamit ang kanyang armas. Nakita na may buto sa loob ng estatwa. Ibig sabihin, buhay ang mga estatwa. Plano ni Kato na ipadala ang estatwa gamit ang kanyang armas. Pero pinigil siya ni Kay, gusto nitong puksain na lang. Biglang gumalaw ang berdeng estatwa. Tumagos ito sa bakod at lumabas. At nabuhay din ang pulang estatwa. Tumakbo rin ito palabas. Nagsimula ang laban, inatake ni Kay ang dalawang estatwa. Pero madali itong naiwasan. Sinuntok ng berdeng estatwa. Diretsong sinira ang pinto ng templo. Tumakas ang lahat. Nadapa ang monghe. Pero hindi siya tinapakan ng estatwa. Akala ng monghe, proteksyon ng Buddha. Inutusan ni Kay si Kato na protektahan ng iba. Ginamit ng berdeng estatwa ang kanyang kapangyarihan para itapon ng mga tao. Nasaktan ni Kay ang palad nito. Biglang pumutok ang kamay ng estatwa. Nakita ng pulang estatwa ang monghe. Nagdasal ang monghe. Inatake ng iba ang pulang estatwa. Ito ang nakadistract sa estatwa. Pinagbawalan sila ng monghe na atakihin. Sabi niya, tanging dasal lang ang makokontrol sa mga estatwa. Ngunit sa susunod na sandali, siya'y dinurog ng pulang rebulto sa isang hampas. Pagkatapos ay pinalibutan ng grupo ang pulang rebulto. At sabay-sabay silang umatake dito. Ngunit sa isang iglap lamang. Biglang tumalon sa hangin ang rebulto at naiwasan ng atake. Nahihirapan ng lahat. Hindi inaasahang malakas hindi lang ang lakas ng kalaban. Mabilis din ito. Biglang may isang pulubi ang dumating. Ang pulubi ay isang tao mula sa labas. Hindi niya nakikita ang nangyayari sa paligid. Ngunit maaari siyang masaktan ng atake ng rebulto. Habang napagtanto ni Kato at Genji, na ito rin ang pulubing kanilang iniligtas sa subway dati. Dahil sa kanya rin sila namatay. Handa na sina Kato at Genji na iligtas siya muli. Dumating din ang dalawang lalaki. May daladala silang pamalo at habol ng habol sa pulubi. Palibhas at libangan nilang abusuhin ang mga pulubi. Muntik nang mapatay ang pulubi. Ngunit walang kumikilos sa grupo. Takot silang maatik ng rebulto. O baka masaktan ng pulubi ng kanilang armas. Ngunit hindi rin sila pwedeng maghintay ng ganito. Biglang may isang militar enthusiast sa grupo na umatake sa dalawa. Ngunit hindi tumama. Umusok ang paligid at nakatakas ang pulubi. Sumunod din ang dalawang lalaki. Nagalit ang rebulto sa ataking ito. Tumalon ng dalawa para umatake. Sinabihan ni Kato si Genji na tiyakin ang landing point para atakihin. Ngunit armas lang ng rebulto ang nataman. Habang umihip ng kanyang sandata ang berdeng rebulto, diretsong tinamaan at napailan lang si Kato. Natakot si Kato. Napakalakas talaga ng rebulto. Walang kalaban-laban ng grupo. Biglang sumugod si Genji na may hawak na sandata. Nag-slide siya sa ilalim ng berdeng rebulto. At sunod-sunod na umatake. Matagumpay niyang nasira ang isang paa ng rebulto. Sinundan ni Genji ang pagkapanalo, tuloy-tuloy ang pagpapaputok sa berdeng rebulto. Nadurog siyang ibabang bahagi ng katawan ng berdeng rebulto. Walang magawa ang berdeng rebulto kundi sumuporta gamit ang kanyang mga bisig. Sa puntong ito, si Genji ay halos nagwawagi na. Hawak niya ang dalawang baril. Kalmadong bumaril sa magkabilang direksyon. Biglang sumabog ang mga braso ng berdeng estatwa. Pagkatapos, winasak ni Genji ang ulo ng berdeng estatwa. Ganito natapos ang isang estatwa. Dahil sa tagumpay na ito, nagkaroon ng kumpiyansa ang mga baguhan. Sumigaw sila at tumakbo patungo sa pulang estatwa. Puno ng pagpatay ang puso ni Genji sa sandaling iyon. Tumalon siya sa mga tao at muling inatake ang pulang estatwa. Isang kamay lang ng pulang estatwa, napaurong sila ng malakas na hangin. Samandal si Genji sa hagdan. At muling sumugod sa pulang estatwa.
Sumama rin sa laban sina Kaito at iba pa. Muling nagpaulan ng hangin ang pulang estatwa. Handa si Genji at sinuntok ang sahig. Upang manatiling matatag sa gitna ng unos, sinubukang hampasin ni Genji ng patpat ang pulang estatwa. Pero naharang ni Genji ang atake. Sabay-sabay silang bumaril. Nasira ang braso ng pulang estatwa. Pero hindi pa rin ito sumuko. Inutusan ni Genji ang lahat na tutukan ng mga paa ng estatwa. Nabasag ang isang paa nito. Sakto ito para sa maampa si Genji sa braso nito. At durugin ang brasong iyon. Pero bago pa siya makaalis, sinakmal siya ng kabilang kamay ng pulang estatwa. Buti na lang protektado ng kanyang suit. Kaya hindi nasaktan si Genji. Tinutok niya ang ulo ng pulang estatwa. Gayon din ang ginawa ng iba. Ngunit ginamit ng estatwa si Genji bilang kalasag. Biglang sumabog ang ulo ng pulang estatwa. Dahil sa isang baguhang lalaking nakatago. Isa pala siyang sniper. Binitawan ng estatwa si Genji. At mabilis na tinutok muli ni Genji ang ulo nito. At tuluyang napatay ang pulang estatwa. Pagod na pagod si Genji matapos ang laban. Lumapit sa kanya ang babaeng nakita niya sa hallway. Ang pangalan ng babae ay Asay. Sinabi niyang kapag nakabalik na sila sa tunay na mundo, nais niyang maging sila ni Genji. Tumingin si Genji sa likod ni Kay. Sa puso niya, mahal pa rin niya siya. Pero pumayag pa rin siya. Dumating ang dalawang baguhan sa likod ng templo. Biglang may isa pang estatwa ang lumitaw. Hindi pa tapos ang countdown. Mukhang hindi pa rin natatapos ang laro ng pagpatay. Hindi lang dito, may nakakita rin ng estatwa. Hindi kasing laki ng mga nauna ang mga estatwang ito. Pero napakarami nila. Nagsimula ang gulo. At biglang nagbago ang templo. Isang malaking anino ang lumabas mula sa loob. Isang napakalaking rebulto ng Buddha ang harap sa kanila. Tumakbo si Zuanye patungo sa rebulto. Pero ang kanyang atake, parang gasgas lang sa rebulto. Madaling itinapon ng rebulto si Zuanye. Mas mahina ang mga maliliit na estatwa. Kaya ng mga baguhan na labanan sila. Samantalang si Kaito ang lumaban sa malaking rebulto. Pero nagdesisyon si Zuanye na mag-isa na lang. Naniniwala siyang makakapanalo siya. May isang lalaki at babae na pumasok sa templo. Nagulat si Zuanye. Dahil ang babae ay kanyang guro. Mukhang nag-aaway ang dalawa. At biglang napansin ng lahat na ang aso sa laro ay pinatay ng estatwa. Tumapak ang rebulto. At nasa ilalim ang guro at lalaki. Mabilis na sumuporta si Kaito. Napakalakas ng rebulto, hirap ang apat na nakasot. Nabasag ang lupa. Tumakas ang guro at lalaki. At bumigay ang apat. Natapakan ng rebulto. Buti na lang protektado ng suit. Kaya hindi nasaktan ng apat. Inatake ni Zuanye at Aisheng ang rebulto. Damyugo ang rebulto. Pero maliit lang ang sugat. Binaril ni Zuanye ang rebulto habang inaatake siya. Nasira ang noo ng rebulto sa isang bala. Lubos itong nagalit. Nahuli niya si Zuanye. Halos durugin na ni Jory si Zuanye. Sinamantala ng iba ang pagkakataon para umatake. Ngunit walang epekto. Binaril ni Zuanye ang palad ng rebulto at nabasag. Saka lang siya nakalaya. Biglang nahuli na naman ng rebulto ang military enthusiast. Nagmadaling sumaklolo si Kaito. Pero huli na ang lahat. Naubos ng rebulto ang military enthusiast. Muling nagliyab ang determinasyon ni Zuanye. Naniniwala siyang magwawagi siya. Tumalon siya diretso sa sugat sa noo ng rebulto. Biglang natahimik ang paligid. Tila nahihirapan ng rebulto habang hinahawakan nito ang ulo. Pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa at tila patay na. Lumapit ang iba. Biglang nabasag ang isang ngipin ng rebulto. Lumabas si Zuanye mula sa bibig nito. Hingal na hingal siya. Yamakap sa kanya si Asheng. Ikinagalak ang kanyang tagumpay. Ngunit biglang napansin ni Guapito sa tracking device. May natitirang estatwa pa. At 30 minuto na lang ang natitira. Nagpa siya si Kaito na hatiin ang grupo. Ang huling 30 minuto ay buhay o kamatayan. Tingnan natin kung sino ang mabubuhay. Subukan lang natin para malaman. Laging may mga nakakagulat na bitag ang Gantay. Kung hindi tayo magiging maingat, mamamatay tayo. At sila'y nagtungo na. Pumunta si Kaito at ang kanyang grupo sa target. Biglang natagpuan nila ang pulubi sa lupa. Pinatay na siya ng dalawang iyon. Labis na nalungkot si Kaito at nawalan ng pag-asa sa totoong mundo. Lahat ay nagsusumikap para makabalik sa realidad. Ngunit ang totoo ay parang impyerno ito. Sinabi ni Zuanye, lahat tayo may mga mahal sa totoong buhay. Huwag mawalan ng pag-asa. Biglang nagising si Kaito sa katotohanan. May kapatid pa siyang aalagaan. Kaya't ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Samantala, ang grupo ni Guapito ay pumasok sa templo.
Mayroong 5 estatwa dito. Ang isa sa kanila ay ang Thousand-Armed Guanyin, mukhang napakalakas. Isang manlalaro ng karate ang umatake sa isang estatwa. Ginamit niya ang lahat ng lakas para ibagsak ang isang estatwa. Ngunit ang leeg niya ay nabali ng isa pang estatwa. Biglang pinaligiran ng iba pang estatwa ang grupo. Si Kaito at ang ilan ay nakaharap sa isang mabilis na estatwa. Sinunggaban ni Kaito ang estatwa. Ngunit dinala siya nito sa himpapawid. Biglang nagkawatak-watak ang estatwa. Ang lalaking palihim na nagtatago pala ay ang sniper. Sinabi ng gwapo na dapat lumabas ang mga hindi nakasuot ng bodysuit para humingi ng tulong. Siya at ang fangirl ay mananatili para labanan ng kaaway. Ang mga umalis ay mabilis na nakita si Kaito at ang grupo. At dinala sila sa templo. Ngunit nakakagulat ang kanilang nakita. Ang gwapo at ang fangirl ay nahati sa dalawa. Nagkayakap sila habang namamatay. Labis na nagalit si Kaito. Pinatay niya ang isang estatwa. Pagkatapos ay binaril niya ang Thousand-Armed Guanyin. Ngunit sa susunod na sandali, bumalik sa dati ang Guanyin. Sinabayan pa niya ito ng pagtapon ng isang likido. Si Megumi ay mabilis na tumalon sa harap ni Kaito. Sinabihan niya si Kei. Naalagaan niya si Kaito. Natalisad ang likido kay Megumi. Agad na nahati ang kanyang katawan sa gitna. Sa harap ng pangyayari, lumuha si Kaito. Nawala sa sarili si Kei. Galit na inatake niya ang Guanyin. At pinagbabaril ang ulo nito. Sumugod ang iba pang estatwa. Tumulong naman si Takeshi. At winasak ang lahat ng estatwa. Sumabog ang ulo ng Guanyin. Ngunit hindi inaasahan. Sa isang kisap mata, bumalik ito sa dati. Ang isang paa ni Kei ay naapektuhan ng likido. Ang isang braso niya ay naputol. Agad na nawalan ng kakayahan si Kei. Sinabi ni Kaito kay Takeshi na dalhin si Kei sa labas. Inilagay niya ang bangkay ni Megumi sa tabi. Pagkatapos ay umalis kasama si Takeshi. Ang paa ni Kei ay patuloy na naagnas dahil sa likido. Nagmakaawa siya kay Kaito na patayin siya. Labis na nagdusi si Kaito. Ngunit sa harap ng pagsusumamo ni Genji, itinaas pa rin niya ang kanyang sandata. Pero hindi si Genji ang tinutok niya, kundi ang bahagi ng katawan niyang nalalason. Sumabog ang sugat, kumalat ang likido, at tumigil ang pagkalat ng lason. Iniwan ni Kaito si Ayaka para alagaan si Genji, habang siya ay sisilakay kay Kanon. Samantala, may 2 baguhan na nagbabalak umatake kay Kanon mula sa likod. Ngunit pinuto ng espada ni Kanon ang kanilang mga braso. Sinamantala ng sniper ang pagkakataon at pinasabog ang kanyang ulo. Uminag ang prayer wheel ni Kanon. At muling nabuho ang kanyang katawan. Muling umatake ang sniper, nasira ang ibabang bahagi ng katawan ni Kanon. Ngunit muling nabuo. Pagkatapos ay ginamit ni Kanon ang kanyang pagoda. Pinagpira-piraso ng sinag ang 2 baguhan. Itinutok ni Kanon ang kanyang atensyon sa sniper. Napilitang umatras pansamantala ang sniper. Ngunit wala pang ilang hakbang ay napatay siya ng sinag. Bumalik si Kaito sa templo. Pulot niya ang isang transfer weapon. Ngunit biglang lumitaw ang isang estatwa. Naglaban ang 2. Inaalagaan ni Ayaka si Genji. Nahalata niyang may gusto si Genji kay Megumi. Ngunit wala siyang pakialam. Biglang may narinig na kumakaluskos. Natagpuan sila ni Kanon. Sinabihan ni Genji si Ayaka na tumakas na. Ngunit desidido na si Ayaka. Gusto niyang kung makakalabas si Genji, kunin niya sa bookstore ang libro na may titulong Miranda Foster's Labyrinth. Ito ay kanyang in-order na sa may-ari ng bookstore. Sinabi ni Ayaka na nag-training siya sa libreng pakikipagbunok. Kung matatalo niya si Kanon, nais niyang seryosohin ni Genji ang kanilang relasyon. Sinipa ni Ayaka ang espada ni Kanon. At tinamba ang kanyang banga, kumalat ang likido sa katawan ni Kanon. Nalasan ng kalahati ng kanyang katawan. Nakita ni Ayaka ang pag-asa ng tagumpay. Ngunit biglang sumirit ang sinag mula sa pagoda. At nahati sa 2 si Ayaka. Hindi napigilan ni Genji ang pag-iyak. Handa na siyang harapin ang kamatayan. Ngunit hindi inaasahang umalis si Kanon. Sa wakas ay napagtalo ni Kaito ang estatwa. Nagmamadali siyang hanapin si Genji. Patay na si Akira at walang malay si Genji. Mabilis na ginaisang siya ni Kaito. Nagpasya siyang patayin si Kanon. Nagkasundo silang bumalik sa silid. Dinala rin ni Kaito ang naiwang espada ni Kanon. Nagsimula na ang huling laban. Nakakatakot ang hiwa-liwanag ni Kanon. Patuloy na umiiwas si Kaito. Biglang dumating ang isang sinag. Natagpas ang isang braso ni Kaito. Ngunit naitutok niya si Kanon. Nagpaputok siya ng restrain ng bullet. Matagumpay na nakontrol si Kanon. Nagpasya si Kaito na ipadala si Kanon gamit ang transfer bullet. Ngunit biglang lumabas ang isang berdeng halimaw sa katawan ni Kanon. Parang ito ang tunay niyang anyo. Maraming braso ang katawan ng halimaw. Sunod-sunod ang pag-atake ng mga braso. Walang magawa si Kaito kundi umiwas. Biglang naalala ni Kaito ang kapatid niya. Naalala niyang kailangan niyang mabuhay. Kaya tumumling siya at nakuha ang espada. Diretsong pinutol ang ulo ng halimaw. Nagtriumpho siya sa wakas. Ngunit biglang tumusok ang buntot ng halimaw sa katawan ni Kaito. Pareho silang namatay. Sa wakas ay natapos ang countdown. At si Genji na lang ang natirang buhay.
habang nakatingin sa screen na nagpapakita ng kanyang 8 puntos. Walang kasiyahan ang nararamdaman ni Genji. Hiniling niya sa bola na ibalik ang mga kasamang namatay. Ngunit walang naging tugon. Lumipas ang ilang araw. Nanatili si Genji sa kalituhan. Bumalik siya sa silid. Marami ng bagong tao doon. Ilan sa kanila ay pamilyarang mukha. Isa ang may-ari ng bookstore. Dati pinuntahan ni Genji ang may-ari para kay Akira. Ngunit sinabi ng may-ari na maghintay pa ng ilang araw. Ang isa pa ay ang homeroom teacher ni Genji. May 2 tao na nagulat kay Kato. Yun pala yung 2 lalaking pumatay sa pulubi. Ipinaliwanag ni Kato ang sitwasyon ng maikli. Kasama na ang paghuli ng mga alien. Patay na ang lahat. Pero kung makakolekta ng 100 puntos, mabubuhay ulit. Lahat ay may duda. Pinagpapakilala sila ng may-ari ng tindahan. Maliban sa kanya at sa guro, yung lalaking may dilaw na buhok ay si Nazaki. Namatay siya habang naigaliligtas ng bata na nalulunod. Yung 2 lalaking salbaha, isa ay si Ryu. Yung isa naman ay si Moroto. Namatay sila sa engkwentro sa pulis. May isa pang babae na si Mika. Namatay siya sa isang hold-upan. At isang lalaking nakasut na si Saito. Ito na ang buong team para sa laro ng pagpatay. Nagpapasalamat si Saito na buhay pa siya. Sabi niya may mga naghahabol sa kanya dahil sa utang. Kaya siya tumalon sa tren para magpakamatay. Pero nagalit si Kato dito. Nakita niya ang maraming pagkamatay. Lahat ay nagpupumilit mabuhay. Para kay Saito na hindi pinahahalagahan ng buhay. Labis siyang nandidiri. Biglang tumugtog ang musika. Bumukas ang sphere. At lumabas sa screen ang target ng laro. Nagulat si Kato nang makita ito. Ang target ay ang Kato alien. Si Kato mismo ang target. Lumabas sila Ryu at Moroto sa hallway. Balak nilang patayin ang lahat. Para mabuhay ulit bilang ordinaryong tao. Pero may kanya-kanya silang plano. Gusto nilang patayin ang isa't isa sa huli. Para walang makakaalam ng sekreto. Nagulat din ang lahat. Lagi sinasabi ni Kato na mga alien ang target. Pero ngayon, si Kato pala ang target. Hindi rin alam ni Kato kung bakit. Sa tingin niya may plano ang sphere. Biglang may nakita si Kato na tumatakbong katauhan. Pagkawala nito, labis siyang nagulat. Nagulat din ang iba sa kanyang ginawa. Nakita ni Kato na binubugbog ni Ryuji at Murata si Kato. Mabilis niyang itinaas ang armas. Pero ang taong nasa harap niya ay si Saito pala. Naging tense ang lahat. At sa paningin ng lahat, si Kato ay nagmumukhang pumatay sa kanilang kamatayan. Kahit na mabilis silang nagkamalay ulit. May lamat na sa pagitan nila. Nagmungkahi si Ryuji ng solusyon. Isuot muna ng lahat ang tight-fitting suit. Tapos bantayan ng mabuti si Kato. Sumang-ayon ang lahat. Nang nakahanda na ang lahat. Nagsimula na ang laro. Lahat ay nailipat sa rooftop. Sinamantala ni Kato ang pagkakataon para takasan ng kontrol. Ipinaliwanag niyang lahat ay pakanan ng sphere. Pero ang atensyon ng lahat ay nasa armas niya. Walang nakikinig sa kanyang sinasabi. Binanggit ni Kato ang pagpatay ni Ryuji at Murata sa pulubi. Pero itinanggi ng dalawa. Biglang may lumabas na text sa screen sa kalye. Pinapapatay nito si Kato alien. Muling nagpaliwanag si Kato. Pero nakita na naman siya ni Saito bilang pinagkakautangan. At sinalakay siya. Mabilis na tumakas si Kato. Sumakay siya ng elevator papunta sa ibaba. Hinabol siya ng grupo. Pinuputol ni Ryuji at Murata ang lubid ng elevator. Nakatakas si Kato sa 8th floor. May dance club doon. Gusto ni Ryuji na patayin si Kato. Pero ayaw pumatay ni Mika. Nagaway-away ang grupo. Pinayuhan sila ng bookstore owner na kumalma. Sinabi rin ng homeroom teacher na patayin si Kato. Nagulat si Mika. Dahil teacher at estudyante sila ni Kato. Bakit siya ganun kabangis? Pumunta ang grupo sa dance club. Biglang umilo ang mga ilaw. Sinalakay ni Kato ang grupo. Gusto niyang gapyusin sila gamit ang tela. Ayaw niyang pumatay. Pero sa paningin ng lahat, naging sala rin si Genji. Biglang pinuntirya ng guro si Genji ng baril. Pinapasuko niya si Genji. Nagulat din si Genji. Habang nasakop ni Ryuji si Mika. Ginamit ni si Mika para pilitin si Genji. Tumahimik ang paligid. Biglang namatay ang ilaw. Nagsalita si Mika. Maaaring totoo ang sinabi ni Genji. Lahat ay isang complot. Kaya lang naman galit si Ryuji at Moroto. Ay dahil gusto lang nila pumatay. Parang tinamaan si Ryuji. Tinulak niya si Mika sa sahig. At sinimulan siyang bugbugin. Bumukas muli ang ilaw. Sinaklolo ni Genji si Mika. At tumakas palabas. Hahabulin sana sila ni Ryuji at Moroto. Pero pinigilan sila ng grupo ng amo. Tinanong sila tungkol sa pagpatay sa pulubi. Plano sanang tumakas ni Genji kasama si Mika. Pero gusto bumalik ni Mika para sa libro niya. Yung librong Miranda Foster's Labyrinth. Gusto kong kunin yung libro. Kalimutan mo na, libro lang yan. Mahalaga sa akin yun. Maganda yung unang linya sa unang pahina. Kailangan kong tapusin basahin yun. Ano ba pinagsasabi mo? Walang labirintong hindi malalampasan.
Yan ang nakasulat sa unang pahina. Miranda Foster's Labyrinth. Sa harap ng pagtatanong ng grupo, inamin ni Ryuji at Moroto. Mayabang si Ryuji dapat daw mamatay lahat ng pulubi. Natakot naman si Moroto. Sinisi niya lahat kay Ryuji. Sabi pa niya sila raw ang unang sinaktan. Kaya raw sila nagtanggol. Naawa ang grupo kay Moroto dahil bata pa. Si Ryuji ang tunay na masama. Nagdesisyon si Genji na kunin ang libro. Una niyang dinala si Mika sa baba. Bumalik siya sa itaas. Pinagsuko sila ng grupo ng amo ng mga armas. Ipinakita rin niya ang librong The Labyrinth of Miranda Foster. At binanggit din ang linya mula sa libro. Walang labyrintong hindi malalampasan. Pinayuhan niya ang dalawa na magbagong buhay. Ngunit hindi sumang-ayon si Ryuji. Itinutok pa niya ang baril sa kanilang guro. Biglang sumulpot si Kuroo at sinalpok si Ryuji. Di inaasahang natuto rin si Ryuji gumamit ng tight suit. Sinipa niya si Kuroo at dinukot ang guro. Ngayon ay nahati ang grupo sa dalawang panig. Isang grupo ang boss at si Kuroo. Ang kabila naman ay sina Ryuji at Moroto. Plano ni Kuroo na iligtas muna ang guro. Sumang-ayon ang lahat, pero may hiling ang boss. Huwag magpatayan. At ibinigay ang The Labyrinth of Miranda Foster kay Kuroo. Nagpunta sila sa isang madilim na silid. Biglang bumukas ang aparador. Nandoon sina Ryuji at Moroto. Bogbog na ang guro. Agad na nagtanggi si Moroto na siya ang may gawa. Iniligtas ni Kuroo ang guro. Labis ang pasasalamat ng guro. Humihingi siya ng tawad sa pagtutok ng baril kay Kuroo. Bigla siyang humawi at sinugod si Ryuji gamit ang kutsilyo. Binaril naman siya ni Moroto. Sumabog ang katawan ng guro. Umalis sina Ryuji at Moroto. May mga dugo si Ryuji sa sahig. Susundan sana sila ng grupo. Pero ayaw pa rin ng boss na may masaktan. Lalo na ang menor de edad na si Moroto. Nakahanap ng maraming armas sina Ryuji at Moroto. Balak nilang patayin ang lahat. Maya-maya ay nasundan nila ang mga dugo papunta sa isang silid. Biglang may naramdaman si Mika. Nakatago pala sa itaas si Ryuji. Sinalakay niya ang grupo. Mabilis na umilag ang lahat. Binaril naman sila ni Moroto. Pero nadyam ang baril niya. Sinugod siya ni Nazaki. Pero hinarang siya ng boss. Ayaw niyang pumatay si Nazaki. Gusto ng boss na isuko ni Moroto ang mga armas. Kaya ibinigay ni Moroto ang kanyang baril. Ngunit sa susunod na sandali, biglang naglabas si Moroto ng rocket launcher. Inilagay niya ito sa balikat ng boss at pinaputok. Agad na umapaw ang usok sa lugar. Namatay rin si Saito sa pagsabog. Tumakas naman si Ryuji at Moroto. Habang tinitingnan ng nagawang kaguluhan, nagsisi ang boss sa kanyang mga ginawa. Kinuha niya ang armas at ipinasyang tapusin si Ryuji at Moroto ng personal. Nahati sa dalawang grupo ang apat. Magkasama sina Haruno at Nazaki. Magkasama naman ang boss at Mika. Dumating sina Haruno at Nazaki sa labas ng isang silid. May narinig silang halakhak. Lumapit sila para tingnan. Nakita nilang si Ryuji ang pinagmumulan ng tawanan. Puno ng ugat ang kanyang mukha. Mukha siyang napakalagim. Natagpuan naman ng boss at Mika si Moroto. Desidido na ang boss na patayin si Moroto. Ngunit biglang umiyak si Moroto. Sa kabilang banda, biglang umatake si Ryuji. Agad na tumalon si Nazaki para protektahan si Haruno. Sinagot niya ang mga bala para sa kanya. Samantala, nakuha ni Moroto ang pagkakataon. At nasugatan niya ang boss. Nagplano si Moroto ng isang laro. Isinaksak niya ang granada sa bibig ng boss. Ang PC naman ay itinali sa leeg ni Mika. Magkakaroon ng pagsabog kapag gumalaw si Mika. Walang tigil na hinahagupit ni Moroto si Mika. Ngunit pinipigilan ni Mika ang kanyang leeg. Para hindi mahatak ang PC. Habang naririnig ang hiyawan ni Mika, hindi na kinaya ng boss at ginulo niya ang kanyang leeg. Agad na yumandar ang granada. Nabasag ang katawan ng boss sa pagsabog. Nakaharap naman ni Haruno si Ryuji. Naalala niya ang 1,000 arm cannon. At lahat ng mga kasamang namatay sa kamay nito. Mabilis siyang sumipa. At napailan lang si Ryuji. Ngunit inaktiba niya ang bomba sa kanyang katawan. Ang tight suit ang samalo ng atake para kay Haruno. Ngunit naubos ang lahat ng enerhiya nito. Samantala, sinakaw ni Mika si Moroto. Gusto niyang alisin ang peste na ito. Nahawakan ni Moroto ang isang baril. Binaril niya. Nabuwal si Mika. Biglang narinig ang boses ni Kato. Pero hindi siya makita. Gumamit pala siya ng invisibility device. Inatake niya si Moroto. Sinipa niya ito hanggang mawalan ng malay. Lumapit si Kato kay Mika. Ngunit nasa bingit na ng kamatayan si Mika. Biglang sinakal ni Moroto si Kato. Takot ako sa lahat mula pagkabata. Takot ako sa pakiramdam ng laging nabubugbog. Naranasan mo ba? Masakit ba? Masakit ba talaga? Kumpara sa sakit na nararanasan ko, wala yang sayo. Papatayin ko silang lahat, mga taong gumawa nito sa akin.
Mga matatanda. Puputulan ko ang mga tenga nila. Babahiin ang mga binti. Puputulan ng mga daliri. Hahatiin ang katawan. Lumaki pala si Moroto sa pang-aabuso ng ama. At nabyuli ng mga tao sa paligid. Kaya naging baluktot ang pagkatao niya. Isinisi niya ang lahat sa kapalaran niya. Pero para kay Keito, hindi ito dahilan para pumatay. Binato ni Moroto ang isang pinto. Mabilis na umilag si Keito. Ngunit na-activate nito ang flamethrower sa bahay. Nalibing si Moroto sa apoy. Sumigaw siya sa sakit. Naawa si Keito. Iniligtas niya si Moroto. Biglang tumawa ng malakas si Moroto. Sabi niya protektado siya ng suit. Kaya hindi niya nararamdaman ng init. At muling inatake si Keito. Ang mundo talaga ay baluktot. Mga mabubuting tulad mo ay hindi nabubuhay. Habang mga mamamatay tao tulad ko ay nabubuhay. Nagmalaki si Moroto. Biglang nagpaputok si Keito ng restraint bullet. Naipit si Moroto. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng transfer bullet. At matagumpay na na-teleport si Moroto. Naiwan na lang sina Gantetsu at Mika. Biglang nagsalita si Mika. Naalala niyang nakita na niya si Gantetsu dati. Sa istasyon ng tren. At sa susunod na sandali, biglang nasa istasyon ng tren sina Gantetsu at Mika. Eksaktong araw ng iligtas ni Gantetsu at Keito ang pulubi. Laking gulat ni Gantetsu. Ang mga taong nagdaraan. Lahat pala sila ay kasali sa laro. Tumalon ulit sarili si Gantetsu habang bitbit si Mika. Inalala niya ang mga kasamang namatay. At nagsimulang tumakbo. Gusto niyang mabuhay para sa adhikain ng mga kasama. Ramdam niyang sumisigaw para sa kanya ang mga yumaong kasama. Sa kabilang banda, malapit na mag-zero ang countdown sa black ball. At papalapit na ang tren sa likuran ni Gantetsu. Sa huling sandali bago siya mabangga, itinutok ni Gantetsu ang kanyang kamay na parang baril sa tren. Hinahamon niya ang tadhana. Kumislap ang liwanag at nawala ang black ball sa kwarto. Parang walang nangyari. Ang Gantz ay hindi isang magaan na anime. Parang isang eksperimento sa psikolohiya. Isang moral na pagtutuos. Isang ulat panlipunan mula sa late-night programming. Marahas at graphic ang mga eksena. Ngunit matalas at walang kompromiso ang mensahe. Hindi ito black humor o satirical na parabola. Ipinapaalala lang nito sa atin sa pinakamalupit na paraan. Walang panalo sa laro ng buhay. Ang meron lang ay mga nakaligtas. Hanggang dito na lang ang video natin ngayon. Kung gusto ninyong makita ang susunod, mag-subscribe na. Pwede rin kayong mag-suggest ng mga classic anime sa DMs. Kung meron, gagawan ko ng review. Hanggang sa susunod.